ang change na gusto ko sana mangyari at sa tingin ko only way ay yung talaga, yung gobyerno kailangan talagang buwagin. Kasi alam mo, ang pinapaniwala sa atin ng mga tao ay ito ay dahil sa mga corrupt na mga tao. Na partly totoo. Manhid na tayo sa nakasanayan and yung nakasanayan na yon dala natin hanggang sa pinakamataas na level ng mga tao sa atin. Sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. At hindi pa rin si Romualdez ang biggest fish. Hindi pa rin si BBM kung sakali ang biggest fish. Sino ang biggest? Ang mga biggest fish is mga tao o institusyon na hindi hinalal. Sino ang updated ngayon sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas? Kala ko sa Canada eh. Sa Canada meron din pero hindi as parang lantad. Kumbaga, 10% lang. Or 10% lang yung makikita mo. 10%, ang laki nun, no? Hindi nararamdaman ng tao na gano'n. Kasi sa Pilipinas, ramdam nila eh. And, yun, ang dami nangyari. Nagkaroon na ng rally, nagkaroon na ng, iba't ibang hearing. Ano sa tingin mo, may masosolve ba to? Okay lang ba yung may na-convict talaga? Si Napoles, Hindi, si Erap. hindi. Si Erap na-impeach. After that, di ba, ang dami rin corruption? Napolas, yun nga, sabi mo, yung mga iba-iba pa. Wala man lang nakulong. Do I think na may makukulong ngayon? Probability, pagka meron, small fish. mga sacrificial lang. Di ba? Oo, pero sa kalaki na yung corruption ngayon, lahat na sila makulong. Parang ganun na nga nangyayari. Parang lahat ngayon nadadamay. Parang pinaka-latest ngayon, sila mga senador, sila Chis Escudero, tapos may ilan pa. Parang out of 24 senator, ilan na ba yung na name? Tapos congressman din, padami na ni-name. 'Di ba? So mas dumadami, mas nalilito yung tao. Tapos hindi mo na alam kung sino yung susundan mo. Umpisa lang to, right? Kung isa-isahin talaga nila yung mga issue, talagang kung merong yung ICI na sinasabi nila, kung may tauhan man sila doon or Ako, may konting optimism kasi yes, nung mga kabata pa tayo, meron na talaga mga ganyan, 'di ba? Mga Napoles, yung mga mga Coratong Baleleng, lahat, 'di ba? Ang dami ng iskandalo. Pero ang malaking kaibahan ngayon ay dahil sa social media, sa technology. So, yung mga tamang impormasyon, yung mga maling impormasyon, unfortunately, mga divisive man yan, impormasyon pa rin yan. So, nagkakaroon ng mas mabilis na pagkalat ng impormasyon. So, kung dati baka malaking porsyento ang may pakialam naman sana, kaya lang hindi sa kanila ganun kabilis nakakarating yung impormasyon. Ngayon, kumbaga, numbers game eh. Kaya may konting optimism ako na baka meron nga namang mangyari, na may change na mangyari, pero ang change na gusto ko sana mangyari at sa tingin ko only way ay yung talaga, yung gobyerno kailangan talagang buwagin. Kasi alam mo, ang pinapaniwala sa atin ng mga tao ay ito ay dahil sa mga corrupt na mga tao. Na partly totoo. Pero kaya nga nangyayari yun at paulit-ulit yan at cycle is dahil sa blueprint ng pamahalaan natin, ng pamamalakad. So, maski sabihin pa nating may magic, no, nakulong na lahat ngayon, lahat ng mga senador, at sabihin natin na ang pumalit ay talaga mga santo-santito. Okay, mga talagang hindi corrupt, no? After 4 years, after 5 years, after 6 years, yung mga bilyon-bilyon na narinig natin, sa tingin mo, hindi afford na mga yan na mamahinga muna at kumbaga gumawa ng plano nila habang sabihin natin ang yung susunod na namumuno ng mga grupo ng mga senador, lahat ay talagang hindi corrupt. Kayang-kaya nila na sa behind the scenes ay gumawa ng mga bagong moves nila. Kumbaga, ano lang nila yun eh. Kumbaga, yung 6 na taon, Diyos ko, wala yun. yeah, kaya like sabi nga, like yung mga past na nangyari, like ano na iba doon? Oh, wala ba silang inamend noon dati? Wala ba silang bagong pinasa na law na para hindi mangyari uli? Like for example si Napoles, right?
Magkano yung nakurakot? 10 billion ata? 10 billion? Yeah, 10 Pero billion small pesos. fish lang si Napoles. Yeah, pero optimistic din ako kasi yung magnitude lang yung issue ngayon or yung corruption ngayon is 10 times o 20 times. You're talking about 1 trillion ata dito eh. 1.4 trillion pesos eh. Right? Actually, So, sa ano lang yan Ah. sa DPWH. Yeah. Alam mo yun? yeah. Ang totoo nito, ayon sa reliable source ko, hindi ko papangalanan hindi ko, kilala niyo yun, di ba? Tip of the iceberg ang DPWH. Ang number 1, Bureau of Immigration. Customs. Immigration. Okay. Sabi rin nila. Sabi rin Bureau sa of TikTok. Customs. sabi. Kung tip of the iceberg, Yeah. ang magkano yon, no? Ang 1 Trillion. trillion over a course of ano naman yun. Pero may sinasabi sila na parang 1 meter sa DPWH ay parang hindi ako nagbibilo. Ilang daang milyon yung cost. Yung road, yung barricades. Diba? yung mga barricades. Again, Overpriced. imagine nyo yung sa Bureau of Custom. Yeah. So parang in a way, dinidistract lang tayo ng mga puppet master na okay yan Sige, magkaano kayo sa DPWH habang linisin natin o parang itago natin yung mga footprints natin, yung mga tracks natin sa Bureau of Custom. So again yan is galing sa insider na source natin dito na hindi ko napapangalanan. So, example, paano nyo nasabi na nasa Bureau of Customs ganun? Okay? Bakit? Paano nangyari? Okay. Yan ang boses mo. Okay. Para hindi nila yung alimbawang kawawa nating mga mangingisda. Kaya naghihirap, maniwala kayo ngayon nag-i-import pa tayo ng galunggong ba? Sa Malaysia ba? Basta parang gano'n. So sa mga Southeast Asia na mga kapatid nating mga bansa. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sa wala sa tayong galunggong o kung ano mang Dahil specific wala sila na isda. makurakot. Exactly. So ang gagawin nila, okay sa Bureau of Customs kailangan ko mag-import, again, example lang to, mag-i-import ako ngayong araw na to ng 100 billion worth ng galunggong. Okay? O 1 billion worth ng galunggong kasi dun sila Kickback. titiba sa kickback nila sa porsyento. Ang kasakitan dito, unlike sa DPWH na ang naagrabyado nila yung mga mamamayang Pilipino, sure. Dito, ang naagrabyado pa nila is yung mga nagsisikap na kawawa natin na mga mangingisda. Yung industry nun. Kasi nawalan sila ngayon ng ano. So parang double whammy. Ganun kasama rin ang ginagawa na itong sa Bureau of Customs. Tapos ngayon tunnel vision tayo sa DPWH na parang manghang-mangha na tayo. Ala, grabe. Tip of the iceberg yan. Kala natin 3 years na lang, no? Okay, meron na makukulong dyan after 1 year. Okay, and then another year, baka sinimulan yung investigation dito and then wala na. Yeah. Then yung bago, unti-unti, mapapalabas na naman yan, yung mga witness na namatay na o nabayaran na. So, until talagang, unfortunately, sabi nga ni Kiko Barsaga, di ba, na parang, yung bata na sa congressman, di ba, na talagang akong si Meow Meow. Sabi nga niya ay, tayo parang meron na tayong stage 4 cancer, tapos putol pa yung paa, May tuberculosis. tapos may tuberculosis pa, di ba? So, pag may ganun ka na, hindi na kaya ng chemo. Minsan, kailangan talagang putulin. Unfortunately. So, Ano meaning nun? You know what I'm hindi, ibig sabihin talaga, unfortunately, ay yung mga hakbang na karamihan ay mawawalan ka na maraming freedom. Halimbawa, may popular na celebrity ba yun? Basta, vlogger. Basta kilalang tao, pinupuri niya ang Vietnam. Recently Recently nagbakasyon siya. Tapos sabi niya, wow, ang sarap dito na parang kita mo to, nakikita mo, ramdam mo yung kung saan napupunta ang yung buwis mo. taxpayer. 'Di ba? Totoo 'yan. Maski sa Singapore, 'di ba? Okay lang na halos hindi ka na makabili ng kotse doon o bahay kasi nga sobrang mahal o kung ano man. Pero ang kapalit nun ay diktatorya. Hindi literal pero maraming mga rights ang talagang tatapakan. Kumbaga stage 4 na tayo, wala na tayong paa. Yun ang may tuberculosis pa. Yun ang kapalit. Yes. Drastic change. Drastic change. Kasi ganito lang isipin mo yung sabi ko nga, mangyayari uli yan.
Forget about yung sino ang mastermind o sino yung big boss na sinasabi or big fish na sinasabi nila. In the future, mangyayari yan. Nawala nga yung pork barrel. Pero nakita mo, nakahanap sila ng lusot. Di ba? May akap. Loophole. Meron pang Oh. mga... Di ba? Oh, gagawa yan. Unfortunately, yung sabi nga ni Mayor Soto? Soto ba? Vico Soto. Nasa tao lang talaga. Yeah. Kasi, as an example, sabi niya, kapag ikaw, kapag sa Pilipinas, ikaw, driver, for example, nahulihan ka, or ni-stop ka, right? Lalaban ka pa, magkipag-argue ka pa sa traffic enforcer. Like, magtaasan pa ng ihe or something. Alam mo naman yung pride natin, di ba? Pero kapag nasa ibang bansa ka, pakita mo kagad Nasanay lisensya. kasi Hindi na magagawa. pwedeng Pakita mo. lusutan. Right? Nasanay na pwedeng suhulan. Hindi lang sa government nangyayari. Like, lahat na Lahat. kung saan nangyayari. Kasi uso na porsyentuhan lahat. Kahit saan ka pumunta, kahit anong klaseng transaction yung gagawin mo sa Pilipinas, mayroong porsyentuhan. Magpapaano ka nga lang ng pasagip ka lang. Like, talagang trabaho na nila yun, ha? Or something, may papagawa ka, may porsyentuhan pa dun. Di ba? Kahit Pag bibigyan nasusunugan mo- ka, tapos may bumbero, di ba? Oh. So, aabutan mo yung bumbero na 100 para uunahin yung balde sa'yo. So, kumbaga nasa ano na talaga, nasa mga Filipinos na rin. Ito, sa music industry. Gusto mo patugtugin yung music mo sa radio? Suhulan mo pa. Payola. Payola. Bigyan mo pa ng payola. Ano system? Ganun na system? Kumbaga namanhid na tayo sa nakasanayan. And yung nakasanayan na yon, dala natin hanggang sa pinakamataas na level ng mga tao sa atin. Sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. At saka, dahil nga namula tayo sa murang edad, na yung mga maliliit na bagay na nakasanayan natin. Maski nung bata pa tayo na, sige, bigyan mo lang ng piso si kuya. Or magtapon kung saan saan. After 20 years, 30 years na yung mga batang yon nasa edad na para sila naman ang manunungkulan, wala na nakondisyon na sila na eto ang sistema. Which is, yun nga na, okay lang yan, pwede na yan, bayaran na lang, eto na lang, abiso na lang, ganun. Kaya, Usapan na lang yan, parang ganyan. Regladuhan na. pero kaya nga narating naman doon, kasi nga sa grabe ang corruption na to the point na nagiging desperate yung mga halimbawa mga pulis. Kasi yung pasahod sa kanila, mga benefit, healthcare, wala. Pati yung sa mga mga teacher din, di ba? Na parang sila yung nagmo-mold. Ang mga kinikita ng teacher, yung respeto sa kanila, yung mga wala. Tapos, maski sabihin pa natin na di pataasan ng sweldo, maski sabihin pa natin pataasan, yung infrastructure ng education, yung mga classroom, yung mga state-of-the-art na facility. So, lahat is na-neglect, no? For hundreds of years, dito sa mga essential na mga labor force, service sector ng mga Pilipino. Kaya mas vulnerable sila na pagdating nga na maabutan. Yung prinsipyo, medyo italikod muna. Kasi nga, paano nga naman, balit kayo ng sitwasyon. Diba? Yung magulang nung pulis na to is baka dinadialysis, hindi na ano. Ano ba naman yung nahuli niya na color coding ay inabutan siya ng 300. Again, madali i-condemn, pero eto kasing mga labor force nga ng Pilipino ay grabe nga ang kinurakot kasi ng mga hayop na to na imbis na magkano yung sinusugal nila 400 million kung ano man per day ay imbis na napunta yon sa magandang facility, better healthcare. I think yung mga pinag-usapan dyan, enough yon para i-cover lahat ng healthcare, priority healthcare, magpatayo pa ng building ng ng bawat key na city. I think 4 billion ata or something like that. Pwede ka na magpatayo ng ilang eskwelahan. Ang nakakalungkot din doon, yung lalo nung interview yung si Bryce Hernandez. Kumbaga aminado sila na substandard yung ginagawa nila. So yun yung masakit di ba? Mga tulay, mga gusali, substandard. Tapos pag naglindol-lindol ay... Hindi na bago yan. Kasi nakita ko rin sa sabi ko pupunta ka sa syudad. Pupunta ka kaya sa syudad, lahat substandard. Wala kang makita matinong proyekto. Yung makita mo yung mga dam, yung mga daanan na putol, na supposed to be kompleto from,
Minimum 10 years na talagang authoritarian or something na talagang kamay na bakal. Minimum. Kasi ang infrastructure, hindi mo pwede gawin yan in 5 years. I mean, kung talagang complete na parang na magbe-benefit sa mga future generation, kailangan talaga uninterrupted na for the good ng Pilipinas, Filipinos first, at hindi lang Manila. Talagang buong Pilipinas, infrastructure, healthcare, tamang i-correct yung mga, sabi mo nga, lahat pala substandard. Yeah. Unfortunately, so kailangan buwagin yan, kailangan itama yan. Hindi kaya yan ng 10 taon kasi 10 years ago, 2015, parang kailan lang yun eh. Hindi ganun katagal yun. So, hindi enough yun. Tignan mo yung conversion ng pera natin ngayon. Bagsak. Dahil doon. Right? Yung gain natin from last 10 years, economic-wise, Wala lost talaga. because of that. Masakit dito, 10 years ago, parang parity tayo sa mga Vietnam, Yeah. alam mo yun, Thailand, mga ganyan, di ba? So ngayon, ang masakit dito, tayo umatras, sila umabante. So lalo ngayon tayong economically, hindi tayo na ganun ka viable na option para pag-investan. Kasi nga, bakit sila nag-i-invest sa atin dati? Kasi sa English. Okay, tayo ang BPO, di ba? Yung mga ngayon AI. So yung alas natin pagdating sa mga call center na tayo ang the best call center capital of the world, medyo na gumuguho na yung natin na yun, yung alas natin na yun kasi nga AI, di ba? AI tsaka Yeah, India. including yung Tsaka tech. yung impact niya sa ekonomiya. Like for example, kung mangangailangan ka ng pera ngayon dahil sa infrastruktura or some whatever project na gusto nating gawin, for example, hindi ka na makakautang. Yeah, at saka yung mismo sa South Korea nakakahiya. Yun nga yung sinasabi ko, hindi ka na makautang, hindi ka na paputangan ng ibang bansa. Sa laki-laki ng corruption sa Pilipinas ngayon. Nakikita lahat ng buong mundo to. Dahil right? din sa social media, Nakikita lahat internet, ng buong mundo to. kailangan talaga para hindi ayusin eh. Kailangan ibahin ang gobyerno at magkaroon talaga Anong klaseng ibahin? Ideal. ibahin. Kasi obviously, itong klase ng gobyerno natin, agree naman ng lahat. Di ba sinabi ko sa'yo dati, yung form ng government natin is the most corrupt. Kahit tignan mo yan, noon ko pa sinasabi yan. Ang kaibahan, sure, ang daming corruption din sa US. Pero, bago nangyari yung ganong klaseng corruption, sinigurado man lang nila na meron silang tamang infrastructure. Sa atin, wala pa tayo doon, kaya ang hirap lalo umahon. Wala lang nga tayong tamang infrastructure, tapos corrupt pa yung klase nga ng gobyerno natin is hindi in line sa culture natin, sa mga Asian countries, no? Ay lalong pa uphill battle. Tignan mo yung population ng Pilipinas. Sino yung educated and uneducated? Pagdating sa botohan to, usually yung majority na nabibili ng boto. Or yung mga parabang pula sila. Yellow sila. Green sila. Yun ang mali eh. Nagit mo, hindi ko naman sinasabing uneducated sila, pero Dahil sa lipunan oh, ay desperado sila. Oh. Mas vulnerable Hindi. sila na Yeah. mabili yung boto nila sa halagang 1,000. so It okay. boils down to infrastructure na naglilid ng Yeah. industry, na naglilid ng secured at mga quality na job para sa lahat. So lahat merong dangal, meron silang hindi sila ganong gahaman sa pera. they want to keep you dumb as uneducated purposely. Para Yeah. mabili nila yung boto mo. Pagdating nga sa botohan, they want to keep it, they want to stay in power. For example, itong corruption na to, itong corruption na nangyayari. Kapag ikaw ay DDS man or Marcos loyalist, ibahin mo rin perspective mo, man. Kasi sa akin lang, nung nanalo si Duterte and then yung transition from BBM, talaga nakita ko yung difference yung nila yung paano sila mamuno eh. Yung perspective ko dati, yes, I'm a little bit biased dahil Ilocano ako eh. Kababayan ko si Marcos eh. Naano ko yung parabang hindi, I shouldn't be like that. Kailangan, hindi mo ibebase sa kulay eh. I think yun yung isang trait na alisin natin. Yun yung sinasabi ko. Right? Tribal. Tribal ba Hindi. yung tawag? Hindi, tayo ay sumusunod tayo sa
politiko. Yeah. Yung parang ganong politiko na mindset Yeah. versus Filipino muna. Yeah. Na kung titingnan natin, sa ganun nga, di ba, iba susunod sila kasi sobrang galit lang sila talaga kay Duterte. Halimbawa, Samboy. So obviously anti sila. So susunod sila sa mga politikong galit din doon kasi the enemy of my enemy is my friend, di ba? Ganun lagi. Pero hindi nyo ba nakikita na etong mga taong to para mga balimbing din naman eh. Kung sino yung nila, kung sino yung magsaserve sa interest nila o sa career nila, like ganun, ang dami. Yeah. Like, Yun ang dapat alisin na natin. Huwag na tayong maging loyalist. yung education din at parang awareness na regardless kung sino pa ang mga nasa gobyerno nakaupo, hindi ibig sabihin nun ay sila talaga ang majority na nag-i-influence sa bansa natin kasi maraming mga elite na mga oligarch na mayayaman na on paper wala sa gobyerno pero ang influence at power nila ay ang nagko-control sa mga nasa gobyerno. Sila ang mga nagpaupo sa gobyerno na hindi nila kailangan maging subject ng scrutiny kasi pag ako nasa gobyerno titingnan niyo yung salin ko makikita. No. Yun ang mga tunay na nagdidikta ng takbo ng bansa and hindi mga politiko yan. Tignan na lang natin yung composition ng government ngayon. Ilang tulfo na nakaupo? 2 senador. No, meron pa Isa yung pang anak na congressman. naglasing daw. Isa pang congressman. Oh. Ilan ang Villar. Villar? 2 senador. Di ba? Cayetano. Ilan ang Cayetano? Ilan ang Estrada? Ejercito. Di ba? Ilan, like, yun Sila yung lang. composition. Kaya na sinasabi ko, like, alisin na natin yung yung loyalty natin sa mga isang tao. politician or kung ano yung last name nila. Ang sa akin naman, Pagdating sa botohan, like, look, katulad ni hindi ko i-continue ko lang. Katulad ni Marcoleta, like, inaano ko lang si Marcoleta dahil I think, actually, I see him na magaling. Kasi talaga dinadebate niya lahat eh. Kinakalaban lahat eh. Pero based na talaga sa mga fundamental, yung nasa law talaga. Nakita mo naman yung niya. We need more people like that. Hindi yung talaga, di ba? hindi yung talagang makipag debate sa'yo. Hindi katulad naman nakaupo dyan na nalito lapid lang, walang ginagawa. Bato, Robin, okay, loyal siya sa Duterte. Ano siya, pero ano niya pagdating sa debate. ang priority pa rin is performance. Kasi hindi rin natin pwede laging sabihin na, ay, dynasty yan, halimbawa. Kasi meron din talaga na nasa dugo nila ang mamuno. Ngayon, unfortunately, marami talaga ang ginagamit lang yung pangalan. Yung nga, mga nepo, di ba? Pero hindi natin pwede i-generalize na hindi pwedeng magkaroon ng succession o sa family na talagang yun din nasa dugo nila. Kasi sa Singapore, like, may mga gumana na ganun, na the moment yung second generation, third generation ay naligaw na ng landas, ayan ay ma-identify agad at mapaparusahan, matatanggal. So, ganung klase, merit-based. Hindi dapat, Aquino. Marcos. Lahat yan, masasama. Gawan ng sistema para ma-identify kung ganun nga, kasi pwede rin talaga nasa dugo mga korap, halimbawa, magnanakaw. Okay, 100%. Pero hindi nga ganun sa hindi nga ganun. Pero halimbawa, yung si Barsaga, di ba? Yeah. Aminado siya, galing siya sa lineage ng mga politiko. So kung ipagbabawal natin lahat ng mga ganun. I get you. Pero dapat meron tayong some way na para bang ma-measure yung intellectual nila, capacity. Yan yung klase ng government. Hindi yung para bang dahil sa last name mo or yung pangalan mo dapat na magaling ka na dahil nga yung tatay mo magaling. Does it mean yung anak magaling din? Ayun ang maganda sa ibang klase nga ng government kasi halimbawa dito, 'di ba? Pagkita mo sa mga parliamentary dito, meron talagang sagutan. 'Di ba? Doon makikita mo kung sinong talagang bullshit lang 'di ba? Kita mo sa mga sagot, putay nang to, walang kwenta to. And then sa susunod botohan patay ka. Ayun, sa Pilipinas parang hindi naman ganoon ang dialogue nga.
And yun is, Tsaka yung- property ng certain governments. Tsaka yung nabibili yung boto, yun yung masakit. Yun nga. Tsaka ito rin may tanong ako. Before netong September 21 na rally, kinukumpara nila na parang yung Nepal napatalsik yung ganito. Ano pa yung isang bansa? Indonesia, Malaysia. Para Malaysia. Indonesia, may mga napaano. So bakit hindi ganun ang nag-transform sa Pilipinas? Dahil hindi ready yung mga tao? No? Kasi Alam mo yan? mali ang cause. Ang cause ng sarali sa Pilipinas, imbis na anti-corruption, na yun talaga dahil nga sa mga inaano ng ng mga flood control, yung tip of the iceberg, ang nangyari ay naging yung kabilang panig, hindi, wag pabagsakin si Marcos kasi ang papalit si Sara. O kailangan wag ganito. So ang dami na naging kanya-kanya ng parang, naging parang election. I think sa Pinas mas organized lang ng konti. Kasi compare sa Nepal at saka Paano Pero- organized? For example, sa Indonesia, nagalit lang naman ang tao dahil may namatay. Hindi Diba? kaya nga eh. Sa atin din, may namatay. Hindi kaya- Iba naman yun. Parang sinisira nyo yung mga... Hindi ang... Nakita ko yung video noon eh. Sa Nepal naman, I think hinayaan lang. Hindi Pero tumulong sinugod nila ang mismo army yung doon. leader eh, Hindi, di ba? Sinunog nila yung asawa ba? Yeah, pero na-overrun sila. Ang mga police na-overrun eh. Hindi talaga sila prepared. Yun nga, parang sinabi ni Philbert, magulo yung messaging eh. Like yung mga kanya-kanyang tao. Sa gate 4, ganito, eto yung mga Duterte. Dito sa Luneta, eto yung mga ganito. Dito sa eto yung mga artista nandito na like kanya-kanya eh. Tapos So- yun nga, So, parang walang unity. Hindi talaga sila. kanya-kanyang corruption. agenda. Hindi sarili, yung people power na inaasahan nila na pangatlumang people power. Theory ko rin, lito sila, napag-divide na sila, and kung sino man yung nagko-control ng media ng finlame lang para mas lalong malito yung tao. Pero sa akin naman, eventually, mangyayari yun kung haayaan ng government. Itong mga nangyayari ngayon, konting pa. itong mga nangyayari ngayon, I think kasi maliit pa lang ang mga developments lately nung 21. I think okay, merong Blue Ribbon, merong house, wala pang ICI ngayon. So I guess yung parang okay, meron pa rin silang trust sa government na parang may gagawin may mga pangyayari, May mangyayari may pa. nangyayari. Maybe 1 month from now or 2 months from now, wala pa rin nangyayari, wala pa rin nakikitang result. Maybe yung mga sinasabi Or mong knock on people's wood. power. Merong magkaroon ng sunog at lumindol sa Maynila or lumindol sa Bulacan o sa Bicol o halimbawa kung saan man. Tapos, doon nakita after gumuho, daan-daan namatay. Doon nakita na parang, oh my God, ang ginamit nyong is alambre. Alam mo yun? Alam mo Ay, yung patay tayo. Uso pa dyan. naman ang typhoon Nakita niya. ba? Yung bakal, inaano lang na gano'n, para kunyari nilagyan nila ng bakal. Kasi yung dulo. kaya medyo naungkat to is di ba nung nagkanda baha-baha. Doon na nagkaroon ng discovery na holy moly, paano nangyari to Sabi ni Marcos dati, every year ganito ang flood control natin tapos yung pala ganito. So yung tanong ko, kung sino ngayon ang big fish o sino yung may big fish yan, or sino yung most guilty. Tingin nyo ba si Marcos, A, kasama sa corruption? Yes. Patay ako nito. B, incompetent talaga. As in talagang wala siyang alam. Both, Hina. yun. parang yun. Or 3, na alam niya may corruption, Wala lang siya ginagawa. wala lang siyang All of the ginagawa. above. But dahil sa pangyayaring mga insertion, wala siyang may pakitang proyekto. Dahil doon siya nagalit. Kung hindi klaro yung pronouncement niya, tandaan mo nagkaka-insertion ng mga GAA. Sinabi na na parang wild to. Pero hindi, siya mismo sobrang confident niya ni Marcos na sinabi na, hindi, fake news yun, walang nangyayaring insertion, hindi pwede ang ganyan. Yung journalist mismo sinasabi, may nagtatanong talaga na parang blank check ang nangyari Aware siya So yun ay parang maglolokohan pa ba tayo na parang sabihin na hindi siya kontrolado ni Romualdez? Like, klaro yung path ni Romualdez Nakita mo? Na, siya yung dito, tapos Hindi, yeah. So, nag-umpisa nga, Diskaya, di ba? So, ngayon, and then lumabas si Alcantara at saka si Bryce. And then lumabas si Bernardo. And then pinoint out niya si Siko. And then Siko,
Even though hindi pa siya nagsasalita, I think meron siyang ni-release na statement na parang hindi lang ako may alam nito. Of Hindi course. lang ako may agawan nito kasi merong magsasign dyan. Now, kung ituturo niya si Romualdez, anong chance na ituturo rin niya ang presidente? Hindi pa rin si Romualdez ang biggest fish. Hindi pa rin si BBM kung sakali ang biggest fish. Sino ang biggest? Ang mga biggest fish is mga tao o institusyon na hindi hinalal. Na dahil nga sa Mga- klase ng sistema. Yung mga na- oligarch, yung mga... Yeah. Araneta. Yeah. Mga oligarch, mga institusyon, not just yung mga BlackRock. No. Yeah. Sino talaga ang mga, yung mga Yung nagmamayari nagkautang loob ng siya, yung mga ganun. Hindi, katulad Asawa yung kay niya. Cheese, dahil in trouble siya ngayon dahil 30 million ata tumanggap siya sa donation ng isang contractor. Ngayon napunta yung mga proyekto doon sa contractor. Kaya nga nasa ano na siya eh. Oh, Diba? pero again, yung mga donasyon na yan, parang medyo, slippery slope. Kasi kung ikaw nga, matapat ka talaga, obligasyon mo ba na parang talagang i-screen at questionin yung mga kaala mo lang is gusto, yung pala gusto lang ng pabor sa'yo, Pero the halimbawa. fact na nakatanggap siya ng mga proyekto after, makes, again, yun nga, parang bang fishy, di ba? Oo. Like, hindi maganda tignan. Sa tingin ko talaga, lahat sila nagkakonsyaba. lahat yan. Lahat sila Lahat, nagkakonsyaba kasi it's an open secret. Alam na, sinabi na yan. Si Cheese pa mismo, it's an open secret. Yung sabi nga niya, look, alam namin ang nangyayari dyan sa DPW. Kailangan ko magbagsak ng ganitong proyekto or yung pera na ganito. It's an open secret. Everybody knows it. Na siguro Right? hindi ganun kasama kung talaga namang merong nagagawa na totoo, na matino, quality. Okay? Oo, sige, magkakaroon ako ng project na 30 million. Pero yung 30 million na yun, in-award sa'yo, talaga namang pinaayos mo lahat ng mga hydrant, pinalagyan mo ng ilaw, yung mga kubeta, naglagay ka ng ganon. Like, okay, konting corruption dito, konting, okay lang eh. Pero yung baliktad, yung talamak, yun ang masama. Yun nga sinasabi nung sa isang yung podcast na kung kupit okay lang. Ano kasi ginawa, garapalan eh. Di ba? May nakita pa nga ako sa GMA kay Jessica Soho. Basta isa sa mga may-ari ng mga contractor, mga ganun. May road na para sa probinsya. Napanood ko. lead to Papunta- nowhere. May yate pa. Doon. Doon! Sa Baguio? Tapos ko may alam mga eh. ilaw-ilaw pa eh. Yung ibang road hindi mapaayos. Alam mo yun? Yung butas gitna. Yung, At saka ito ang gusto ko lang din ma-realize sa mga tao. Ngayon kasi parang ang tanging basihan kung may corruption, kumbaga ng corruption index, kumbaga ay, tingnan nga natin yung salin mo. Kumpara nga natin, 2016, 10 million. 2020, 1 billion. Therefore, corrupt ka. Halimbawa. Or vice versa. Sa ganyang pera na cash, napakadali na yumaman nang hindi nagre-reflect sa salin. Okay? Kayang-kaya mo yan ilagay sa offshore account or cash mismo. Kasi tulad nga ng mga ito, no? Cash. Pinapang casino para mapalitan ng chips o daming modus. Sure, may iba careless at masyadong mayabang, so talagang klaro, naka-Lamborghini dito, naka-declare, ito may gantong sa Forbes Park. Merong gantong another property sa Forbes Park. Okay, corruption. Pero hindi lang yun. Maraming way. So ganito, balik tayo kay Barsaga. Yung sabi niya, may stage 4 na tayo. Kung ano na ng sakit, hindi na kaya. Kapag ikaw ba yung doktor, ano sasabihin mo sa pasyente mo? Una-una, puputulin ko lahat ng mga nabubulok. Hindi lalagyan ng paracetamol. At saka, hindi mo na dapat gawin ito, gawin ito, gawin ito, gawin ito, gawin ito. Sa political, anong kasagutan dyan? Talaga? Euthanasia, tapos parang born again. Di ba? Like, yung sabi nga ni Bato, balik na yung death penalty. Kailangan mo ng mas malaking Sa dyan. China, di ba? Meron yan. Yun Death nga. sentence na. Yan. Sabi nila, yung tumanggap ng bribe bata o pinatay, death penalty. Kung may death penalty, ngayon sa Pinas, ubos lahat sila. Tapos i-live stream. Wala nang nakaupo. And then, magiging problema na sino yung mag-e-enforce nun. Baka doon tayo nagkakamali. Or, sinasabi ko lang, baka hindi pa, kasi nakikita natin outside looking in. Pero, karamihan naman ng mga tao doon, nakaka-live ng daily life nila. Alam mo yun? Afford pa naman nila to. Alam mo yun, kaya hindi mo nararamdaman eh.
walang sense of urgency. 'Di ba? Kasi is either distracted ka or afford mo pa lahat and ayaw mong mawala yun. At that, kasi pag nagkaroon ng halimbawa ng uncertainty sa gobyerno na to, mawawala mo rin yun. So maraming ganun siguro sa atin. Tayo sa Pilipinas, napaka maparaan ng mga Pilipino. So yes, napakahirap ng buhay, pero merong mga diskarte doon na mas madali gawin kumpara dito na pwedeng makatulong sa'yo para pang negosyo, yung mga racket-racket, di ba? Racket industry. May tamang diskarte at saka may maling diskarte. Yung maling diskarte, yung mangurakot at magsinungaling at saka mangurakot. Kasi nga in the first place, yung government natin is parang hindi talaga efficient. Kumbaga parang gusto mong gawing efficient ang diesel. Balikan natin yung previous admin naman. Although focus dun sa drug and war on drugs, yung mga ganon, di ba? Like na-mention naman ni Duterte dati. So, even him as a strong leader, yes, nag-focus siya sa war on drugs, but he could also made some changes sa sa mga ganyan ng mga corruption. Kasi nagpangalan rin siya mga kongreso dati. Pero ang problema kasi, correct. kalahati ng term niya halos, COVID. Yeah. So parang kahit sinong presidente, maski sa Canada, okay, maski sa US, kahit sino pa yan, maski Japan, maski kahit sino, alam natin ang nangyari nung COVID. Talagang nagkanda leche-leche. So, in fairness, yung sa previous administration, like ang focus ng last year talaga is COVID eh. So parang partida pa nga na kaya parang sayang din na parang kahit sinong bansa, first world, second world, third world, ibang klase ang naging impact nung pandemya. Lahat na put sa back burner. What? Oh, ang ganda ng plano mo, agriculture, infrastructure. Guess what? Wala sabi ng World Health Organization, walang lalabas. Sabi nila yung hinga mo ay pwedeng makapatay ng ganito, ma-overwhelm yung ang Pilipinas, tuta lang naman ng mga sa West or ng mga World Health. So pag sinabi nila na, hindi, kailangan iturok mo to lahat ha. Kung hindi walang turok, hindi pwede mag-travel. Kung walang turok, hindi pwede lumabas ng bahay. Pati ba naman dito sa Canada, no ba? Ayun nga. So parang, and yun ay naging slave yung mga bansa ng health authority, ng centralized health mafia na nag-cripple sa ekonomiya. Kasi alam mo, kala mo ba yung mga vaccine na yan ay libre? Sa ibang bansa? Halimbawa sa Pilipinas, okay, di ba parang naging naging leverage para sa control. Okay okay, sasabihin ng Pfizer o Moderna o ng US kasi hawak nila, okay susuplayan namin kayo ng ganito, libre. Pero, ganun pala yan. Kailangan pala ng American mga bases. Like, walang libre. At saka nga, dahil nga sa narrative, na nasa balita na talagang eto ng apocalypse. Yeah. Kung ikaw, kahit sinong bansa ka, talagang i-hold mo yung mga noble na plan mo. Kasi nga, aanhin mo ang infrastructure, aanhin mo ang good governance, aanhin mo ang walang adik, kung merong unknown na pandemya na, oh my God, nangangamatayan na ang mga tao natin na walang sinasanto maski anong bansa. Ultimo, China nag-shutdown. Di ba? So, who are we to say no or para hindi matakot sa epekto ng COVID? And yun yung partida pa yan dun sa previous administration nga na sure ang dami pa dapat na in-improve. Pero hanggang ngayon kita mo yung mga nasimulan at yung iba natapos, yung iba unfortunately naging produkto ng failed government system na wala, ganyan na lang. Yeah. Hindi na tinapos or Deep down, wag tayong maging isang loyalist. Yun lang ang masasabi ko dyan. So punta tayo dun sa check and balance. Oh. Kasi nung isang araw, alam mo kung pinag-usapan natin yun Halimbawa, di ba yung limpak-limpak na salapi? Parang ini-imagine mo na ilang bagahe yun tas puro pera lang. Di ba? 3 times a week daw.
Anda, delivery. imagine mo yun. Yeah. Hindi, isa pa lang yun isang official pa lang yun. Sino yung bangkong nag-issue ng ganito karami? Yeah. Di ba? Dahil sabi nga naman ng Land Bank, kasi Land Bank, I think yun ang ginagamit ng gobyerno eh. Wala naman anomalya. Pero I doubt it. Ganun din. Bibigay mo ng ganito karami, tapos may mga goons sila. Yan na pupunta yung accountability Yun na nga ang sinasabi ko na At saka cash. Talagang Sino cash. mga Bibigay sa'yo. may-ari ng bangko. yung Sabi, mga maski sabihin mo pang hindi, ano yan hindi naman tsaka private hindi bank lang yan. Eh. land bank, feeling ko baka ibang bangko din. Hindi naman sariling I mean yung nakakaano doon, bakit meron silang stash ng ganun karaming pera? Yun nga. Yeah. Ibang sektor na naman na sila. So isa pa sila. Yun nga. Yung buong world, yung buong sistema. Isang week pa lang yung proyekto, bayad in full na sila. Di ba? Paano? Hindi man lang kine-question nun kung sino nagre-release ng pera. Isa pa Yung yun. buong architecture Di ba? ang flawed. Lahat konektado dyan eh. Kaya nga kung halimbawa mapalit-palitan man yan mga politiko na yan, tutuloy-tuloy pa rin yan. Death penalty. Sabi ko sa'yo, death penalty sa lahat. Death penalty. Really, hindi ko ma-imagine talaga yung sobrang daming pera. I'm sorry. Alam mo, alam mo, 60,000 na parang ganyan na yun eh. Parang makakakatch ng attention na yun eh. Imaginein mo pa sa Saan galing Bureau yun? of Sa vault? Customs. Imaginein mo sa PhilHealth. Tandaan nyo, ang PhilHealth yan, lahat ng empleyado sa Pilipinas nagrereklamo kasi ang laki ng kinukuha pa. Wala bang ibang positive na... Ibahin ang sistema. Hindi, death penalty agad. Okay. Ay, solusyon na lang. Solusyon Yun ikaw. pa, death penalty agad. Kasi wala rin kwenta yung kulong eh. Nakulong nga si Napoles na lumabas din after 10 years. Si Ramon Revilla. Ay, hindi. Si Ramon Padilla pa yun. Si Revilla. Plunderer. Jinggoy. Diba? Convicted. Strada. Convicted. Lahat nakalabas. De Lima. Hindi lang yun. Naging senador pa ulit sila. Ang nakakatakot lang dito, pagdating sa death penalty, kailangan masigurado na totoo at accurate yung mga forensic kasi napakadali rin sa Pilipinas na i-fake ang mga ebidensya, iplanta ang mga ebidensya, okay? At kasi nga madaming pera eh. So, ang sama nun na pinatay mo na yung tao, maski ngayon maraming mga lumalabas na talagang wrongfully na kulong sila dahil nga sa manipulation. So, yun ang nakakatakot. Ngayon, kung tipong kagaya tayo siguro ng mga ibang bansa na talagang halos bulletproof ang justice system, ang mga investigation body, yung mga ganyan, then talagang klaro. Okay. Iba kasi yung mga murder, ganyan, iba, mga forensic, ganyan. Panawat lang yun. Pero, okay, for example, kapag ako, Comelec, hindi naman ako, di ba? O kapag may convicted na senador or whatever, politician, iano na yan. Hindi na sila pwede, pati yung pamilya na, wag na silang sumali sa hindi na sila kasama sa eleksyon, susunod man or whatever. Talagang ban na talaga sila for the next century. Ang kumbaga, mahirap diba? dyan, okay, pamilya, paano Diba? kung, ang hirap kasi doon, alimbawa, sabihin natin na ako si Romualdez, okay? Okay? Na-blacklist na ako, okay, na-condemn na ako, okay? Pero napakadami kong pera. Hindi na ako tatakbo. Hindi ko na nga kailangan tumakbo eh. Kasi yung susunod, okay, gagawin kong ako pa rin ang boss. Gagawa ka na ng parang dami na ikaw. Exactly. Magiging alter na ego. eto, at hindi lang isang tao dahil sa daming pera ko, bibigyan ko ng $100 million etong media company A. Hindi ko kailangan maging board, hindi ko kailangan maging shareholder. $100 million dito. Ngayon, bibigyan ko ng $100 million itong pinaka mainit na kabataan na mayor. Halimbawa lang. Bibili mo lang. Yun lang. No strings attached pare. Okay? Kasi may 100. So ngayon, eto naman, election na naman. Basta may kapangyarihan. Hindi na nakatakbo si Romualdez kasi ang galing ng sistema natin, bawal na magtumakbo. Binigyan Yung mo mga ng- ganun ng Pero, may mga way pa hanap rin. ng paraan.
Martires talaga, patayin! Oh, sige, death penalty. Patayin! Ito lang, last point ko lang. I think yung definition talaga sa akin, yung politician, asa kami nakapagsabi na rin to, nakuha ko lang yung idea. Supposed to be dapat talaga, yung sabi nga pagdating sa mga SALN, yung mga ganyan, as a politician, as a, kasi sinaserve mo yung tao ang point talaga dyan, is yung hindi ka dapat yayaman. Hindi ka yayaman. Pero bakit yumayaman ka? Yun ang point nun. Hindi yung papasok ka sa politika dahil malaki ang sweldo. Ang point mo talaga as politician is to serve the people. Kapag makakita ka ng tao ganyan na yung mayaman na dahil sa politics, may mali na doon. Yeah. Pero wag naman yung, kasi May mali minsan na yung doon. sweldo din naman sa mga politiko, obvious naman na talaga mandudugas yan. Saka bakit na congressman pala ang kita magkano lang. May mali na doon. Yung itaas nyo yung sweldo na nakakarapat dapat. Kung naman. si Chavit, panglinis-linisan to Kala mo naman malinis Isa pa yun no? Pero, Oh, pero inaano niya talaga Parang ina-expose Malinis, niya ngayon billion. Oo. Parang lahat naman sila, I think, magkakakuntsaba tapos sa... At one point, then nagkandabulilyaso lang kasi Yeah. yung nakaraang election, ganito. Or parang gusto na nilang ipasa agad bago sila yung i-blame. Alam mo yun? So nag-ingay na sila. Kasi nga may time na yung sinabi nga ni Steve Bannon, kaya sila nanalo, yung una, is maglalabas sila ng isang news. Nasusundan kaagad nila ng 4. Alam mo yun? So para yung mga tao nalilito na. Sinabi niya yun mismo, malilito na. Pero program ka na. Hindi mo na alam yung previous na mga issue. So, panibago na kagad. So, ganun yung nangyayari sa atin. Binobombard tayo ng iba't ibang mga... Baka gawa lang Bago. ni Ong to dahil gusto niya matakpan yung missing sa Bungeros. Which is, baka. Baka nga. Or pwedeng distraction lang yun. So, Hindi yeah. na natin napag-usapan yun. Hindi na pinag-usapan yun. So, dapat sa atin talaga alamin kung sino talaga ang may sala. Kasi ito, kumbaga nakakabuhay sila ngayon. 3 helicopter. Alam mo yun? Tapos dini-deactivate yung isang helicopter para lang hindi mahuli. Yun yung mga huli kong... Death penalty. yun yung mga huli ko Death narinig. penalty. And sila rin mismo, yun na nakakakuha ng mga pinakamagagandang yung mga single na mga babae, di ba? Kasi sila yung mga may pera. So yung lahi nila nagbo-multiply na gano'n. Pero kailangan i-stop na na talaga yung corruption na yan at alamin ng tao kung ano nangyayari. That's it. At maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aming show at magkita-kita ulit tayo next week.